Kinabukasan ay maagang lumabas ng kanilang hotel room sila Aliana. Naghanap sila ng DNA facility na mabilis lamang ang paglabas ng resulta. Hindi naman sila nahirapan dahil meron silang nakita agad. 24 oras lamang ang kanilang hihintayin at magkakaroon na sila na agad ng resulta. Ipinasa na ni Aliana mga specimen sa pasilidad para itest. Pagkatapos ay naglibot-libot muna sila sa syudad. Sa ilang sandali nakalimutan ni Aliana ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nagpunta silang dalawa ni Kiray sa mga tourist destination sa bansa. Pilit ni Aliana ang iwinaksi kahit isang araw lamang na maaring mawala sa kanyang asawa. Kasal sila ni Blake, oo. Ngunit hindi naman niya may tatanggi na maaring gusto pa rin ito ang dating kasintahan. Kung hindi lang naman may nangyari sa kanila ay hindi sila magiging totoong mag-asawa. Nararamdaman naman ni Aliana na totoo si Blake sa mga binibitawan nitong mga salita para sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya sigurado. Isa pa, may anak pa ito sa dating nobya. Ang daming tanong, ang daming takot ang kanyang nararamdaman hanggang sa dumating ng resulta ng kanyang pinakahihintay. Positive, mahinang sabi ni Aliana. Nanginig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa mga numero at letrang nakaimprenta sa papel na hawak. Unti-unting nangilid ang mga luha niya. Ano? Anak ni Blake si Travis. May anak si Blake. Garalgal ang boses na sabi ni Aliana. Baka naman nagkakamali lang yan. Ulitin kaya natin? Tanong ni Kiray. Napasinghot-singhot na si Aliana. Wala na siyang tigil sa pag-iyak. Mula noong malaman niyang anak talaga ito ni Blake, hindi nagkakamali ang result na yan, Kiray. Anak talaga ni Blake si Travis. Muli si Aliana ang napahagulhol. Ano nang gagawin ko ngayon? Nakita mo naman ang kalagayan ng bata. Umiling si Kiray. Naupo siya sa tabi ng kaibigan at tinawakan ng braso nito. Wala kang gagawin. Hindi mo sasabihin kay Blake ang katotohanan. Bakit naman? Anak niya yun, Kiray. At anong mangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba talaga? Gusto mo talaga magpakabayani? Hindi naman sa ganun. Paano kung malaman din ni Blake ang katotohanan tapos hindi ko sa kanya sinabing tungkol sa anak niya? Kiray, mas nauna sila sa akin. Nauunawaan kong nararamdaman mo pero may karapatan sila sa asawa ko. Mabilis na umiling si Kiray. No! Okay, sige. Sabihin na natin may karapatan ng bata pero yung ex niya, wala, Aliana. Kaya sige, sabihin natin kay Blake ang totoo. Pero magbigay ka ng mga kondisyon. Anong kondisyon? Papayag kang makita ni Blake ang bata pero wag mo nga hayaan na siya lang. Palagi kang sasama dahil hindi natin alam kung anong gagawin ng babaeng yun. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Bumuntong hininga si Aliana. Sige, titingnan ko kung anong magagawa ko. Basta hindi ko pwedeng itago kay Blake ang totoo. Makalipas ang isang araw ay bumiyahe na rin pauwi sila Aliana. Hindi pa alam ni Blake na nakauwi na sila dahil dumiretso siya sa bahay ng kanyang ninong. Doon ay nakaharap niya si Don Lucio at ang asawa nitong si Senyora Maribel. Aliana, my daughter, what a surprise! Napadalaw ka rito? Bati ni Don Lucio kay Aliana. Salamat po, Dad. May kailangan lang po akong kumpirmahin sa inyo. Mukhang importante yan, sabat ni Senyora Maribel. Doon na kayo mag-usap sa garden. Magpapahanda ko ng kape para sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Ma'am. Iginiya na si Aliana ni Don Lucio. Pupunta sa garden ng mga Gomez. Doon ay naupo sila sa harap ng pabilog na lamesa. Hindi rin nagtagal ay dumating ng kape nilang dalawa. Saan ka galing, Iha? Mukhang may pinuntahan ka. Napalunok si Aliana. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya alam na agad ni Don Lucio kung saan siya galing. Sa Italy po, Dad. Italy? Ano naman ang ginawa mo doon? Humigpit ang hawak ni Aliana sa sling na handbag niya. Para kumpirmahin kung may anak nga si Blake. Diretso sabi ni Aliana. Hindi niya inalis ang tingin sa matanda habang sinasabi niya yun. At tamang kanyang hinala. Nagulat si Don Lucio sa kanyang sinabi at nanlalaki mga matang tinitigan siya. Anong sabi mo? Anak ni Blake? Nakaharap ko po si Kendra, Dad. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya tinago kay Blake ang totoo? Naikuyom ni Don Lucio ang kanyang mga palad. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kailan mo pa siya nakausap? Dad, please. Hindi ka dapat nangialam pa, Aliana. Napanganga si Aliana nung biglang nagpataas ng boses si Don Lucio. Bakit po kayo nagagalit, Dad?
Sige, mali na pong ginawa ko pero mas maling itinago niyo ng matagal kay Blake ang katotohanan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Aliana. Mukhang perang babaeng yun. Kaya ang gumawa na ako ng paraan para mawala siya sa buhay ng anak ko. May anak sila, Dad. Karapatan ni Blake na malaman ang tungkol sa anak niya. What did you say? Sabay silang napatingin sa gilid nung biglang may nagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Aliana nung makita si Blake na nakatayo sa likuran ng ama nito. Agad siyang napatayo. Blake? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Aliana. Lumapit si Blake kay Aliana. What did you just say? It's nothing, Blake. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng asawa mo. No? Nagtaas na ng boses si Blake. Tiningnan niyang ama. Ano namang ginawa mo, Dad? Is this about Kendra? She's gone, Blake. Matagal na kayong tapos, hindi ba? Iniwan ka na niya. Tumingin si Blake kay Aliana. Agad namang nag-iwas ang tingin ng asawa nang makasalubong sila na nalilisik ng mga mata ng asawa. Pakaramdam niya mas lalo lang nadagdagan ang bigat ng kanyang nararamdaman ngayong nakita niyang tila ba'y nasasaktan ng kanyang asawa. Aliana, anong ginawa mo sa Italy? Blake, answer me? Napaluhan na si Aliana. Nakipagkita ako kay Kendra. Kinumpirma ko kung totoong may anak kayo, Blake. Sorry Han kung hindi ko sinabi sa'yo. Kailangan ko munang malaman ang totoo. No, umiling-iling si Blake. How could you? Blake, please. Hindi ko rin alam. Stop! Galit na sabi ni Blake. Tumingin siya sa ama. You told me she left me. What really happened 5 years ago, Dad? Importante pa ba yan, Blake? Kasal ka na. Yes, napaka-importante nun sa akin. Because all my life, you tried to control me, Dad. At yung nag-iisang babae na lang sana nagpaparamdam sa akin maging ako, ay inalis mo pa sa akin. Tapos buntis pala siya? She's good for nothing, Blake. Mula nung maging girlfriend mong babae yun ay naging matigas ng ulo mo. Sa tingin mo, hahayaan kitang maging karelasyon yun? Hindi. See, may ginawa ka nga talaga. It's okay, I will know the truth. Tumalikod na si Blake at naglakad papalayo sa kanila. I told you, Aliana, hindi mo na dapat pinakaialaman pa tungkol sa babaeng yun. Ngayon hindi na natin mapipigilan ang asawa mo. Hindi na sumagot pa si Aliana. Dali-dali siyang tumayo tinabol ng asawa. Naabutan niya itong papasakay na sa kotse nito. Blake, wait! Hinawakan ni Aliana ang braso ng asawa, ngunit mabilis lang nito yung winaksi. Huminga ng malalim si Blake at unti-unting nilingon ng asawa. I am disappointed, Aliana. How could you do this to me? Pakinggan mo naman muna ako. Hindi ko alam. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na nakipagkita sa'yo si Kendra? Natigilan si Aliana. Kitang-kita niyang sakit sa mga mata ng asawa. Ito ang dahilan. Natakot ako, Blake. Mahal na mahal. You're just like him. Parehas lang kayo na gusto akong kontrolin. Agad na sumakay si Blake sa kotse at pinandar yung palayo. Naiwan si Aliana humahagulhol habang pinapanood ang papalayong kotse ng asawa. The number you have dialed is currently unavailable. Please send your message after the tone. Napasinghap si Aliana nung marinig ulit ang automated message mula sa kabilang linya. Kanina pa niya tinatawagan si Blake, ngunit hindi ito sumasagot. Wala rin ito sa bahay nila nung makauwi siya. Nasaan ka na, Blake? Sagutin mo naman ang tawag ko. Umiyak na sabi ni Aliana. Sinubukan na rin niyang tumawag sa opisina nito, ngunit wala rin ito doon. Hindi na niya alam kung saan ba hahanapin ang asawa. Nagkataon pala na pinapunta si Blake ng daddy nito sa kanila noong araw na yon. Kaya aksidenteng nagkasabay silang mag-asawa sa pagpunta sa mansyon at narinig nitong pag-uusap nila ng biyenan. Kanina pa si Aliana hindi mapakalit labis na nagsisisi dahil sa nangyari. Iniisip niya kung sinabi na lang niya ang totoo ay hindi na sana magagalit ng ganito si Blake. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Nangyari nang nangyari. Maayos na sana ang kanyang plano. Pagkatapos niyang kausapin ang biyenan ay agad niyang kakausapin si Blake tungkol sa anak nito. Ngunit mukhang minasama pa nito ang kanyang asawa. Kalma ka lang, Aliana. Hintayin natin siyang magpaliwanag tayo. Naluluhang sabi niya. Muli niyang sinubukan tawagan si Blake ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Fuck! Sigaw ni Blake habang hinahampas ang lamesa. Nabasag ng baso ng alak na kanyang iniinuman. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman. Blake, what happened? Dali-daling lumapit si Nico kay Blake at hinawakan ang kamay nito. Ano bang nangyari? Nagtatakang tanong nito. Kanina pa siya tinawagan ng kaibigan at ngayon lamang nakalabas dahil
Meron siyang surgery operation kanina. Hindi naman niya magawang iwan agad ang kanyang pasyente dahil critical ang lagay nito. It's bleeding. Get me your first aid kit. Aniya sa bartender na nasa harapan nila. I'm right, Nico. I'm right after all. Galit pa rin sabi ni Blake. Base sa itsura nito ay halata nang nalalasing na ito. Namumulan ng mga pisngi at nalilisik ang mga mata. Lalo tuloy nakaramdam ng pag-aalala si Nico. Ano ba ang nangyari? Ang aga pa nandito na tayo. And nandito ulit tayo? Magmula kasi nung ikasal si Blake ay hindi na nakapunta pa silang dalawa sa paborito nilang club. Kaya naman ay labis ang pagtataka ni Nico sa kaibigan. It's Kendra. Your ex? Yes, Nico. What about her? Akala ko ba matagal ka niyang iniwan? No, I'm wrong. Hindi niya ako iniwan. She didn't have a choice because my father made her leave me. Oh, napatango-tango si Nico. Dumating ng bartender na may dalang first aid kit. Agad na inasikaso ni Nico ang sugatang kamao ng kaibigan. Kahit kailan hindi na talaga niya ako pinatahimik. Ano pa bang gusto nila? Sinusunod ko naman siya. I become the man I didn't want because of him. Tapos yung ikakaligaya ko pa, nilayo niya sa akin. What's the point? You are married now, remember? Natigilan si Blake. Napapikit siya ng mariin. Tinukod niyang isang siko sa lamesa at pinatong ang noo sa nakahikom na kamao. Doon ay nangilid ang kanyang mga luha. Kendra, she got pregnant. She was pregnant when she left me. What? You already have a son? Or is it a daughter? I don't know, Nico. What's important is I have a child now. At wala man lang akong alam tungkol doon. Bumuntong hininga si Nico. Fine, you have a child now. Alam ba ito ng asawa mo? Yes, nahuli ko siyang kausap si Dad at parehas lang sila, Nico. She hid it to me. Iniisip niya ata na dahil sa asawa ko siya may karapatan na siyang itago sa akin ang katotohanan. Are you sure about that? Kinausap mo man lang bang asawa mo tungkol dyan? Nilagyan na ng bandage ni Nico ang kamay ni Blake at pinitawan yun. Dan, muling natigilan si Blake. Sandali siyang napaisip. I haven't. What if mali ka pala ng akala? You always act without thinking, Blake. I know you. It's not important anymore, Nico. The point is, she hid it to me too. Just like my dad. Gusto niya rin akong kontrolin? So what is your plan now? Go to Kendra and be with her again? Akala ko ba mahal mo na si Aliana? Palagi mo pa nga ipinagmamalaki sa akin eh. Hindi nakasagot si Blake. I know how much you love Kendra back then. But I saw how you came back to your life when Aliana came. I hope you won't make any wrong decisions, Blake. Muling nagsalin si Blake ng alak sa panibagong basong ibinigay sa kanya ng bartender. Hindi na sumagot si Blake at ininom ang alak na sa kanyang harapan. Biglang nagising si Aliana nung marinig niya nagbukas ang pinto ng kanilang bahay. Agad siyang tumayo at sinalubong si Blake. Buhat-buhat ito ng driver nito dahil hindi na ito makalakad sa sobrang kalasingan. Diyos ko, Blake! Naluluhang sabi ni Aliana. Pakidala po siya sa kwarto namin. Agad na naghanda si Aliana ng malamig na tubig at dinala yun sa kanilang silid. Noong maayos na nakahiga ang asawa ay pinauwi na niya ang driver nito. Saka ni Aliana nasikasong asawa na panay pa rin ang pag-ungol dahil sa sobrang kalasingan. Isa-isa niyang hinubad ang kasuotan nito habang lumuluha. Sorry Blake, hindi ko naman sinasadyang hindi sabihin sa iyo eh. Pinunasan niya ng leeg nito gamit ang basang towel, pababa papunta sa dibdib nito. Sorry kung natakot akong sabihin sa iyong totoo. Natakot akong harapin kung ano man ang magiging reaksyon mo. Napahinga ng malalim si Aliana. At tama ako, nagalit ka. Siguro mahal na mahal mo siya, no? Napakaswerte naman niya. Sandali siyang tumigil at tinitigan ang mukha ng asawa. Kapag ba hinayaan kita sa kanila, hindi ka na magagalit sa akin? Pero iiwanan mo rin ba ako? Napahaguluhol na si Aliana. Ni sa hinaga pa hindi niya inakalang aabot silang dalawa sa puntong ito. Noong sinabi ni Blake na pananagutan siya nito ay nag-alinlangan pa siya. Sabi nito hindi nito yun sinabi dahil lang sa may nangyari sa kanila, kundi dahil din sa talagang gusto nitong mag-workout ang kanilang pagsasama. Inalis ni Aliana ang takot na nararamdaman at hinayaan si Blake. Unti-unti nakita ni Aliana kung anong klaseng tao ito. Nakita niyang marunong pala itong magmahal. Nakita at nalaman niya ang mga bagay tungkol kay Blake na hindi nito pinapakita sa iba. Pero anong pa nga bang magagawa ko? Kahit kailan naman hindi ka naging akin. Ako lang naman ang ikinasal sa'yo na hindi mo naman talaga minahal. Walang-wala ako sa babaeng tunay mong minamahal at nanay ng iyong anak.
Masakit ang ulong unti-unting minulat ni Blake ang mga mata. Wala na si Aliana sa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito inalala. Nahihilo pa siya kaya minabuti niyang matulog pa ulit ng ilang minuto pa. Nung makabawi na siya, tumayo na siya upang maligo. Wala pa ring Aliana tumatawag sa kanya. Sa tuwing ganitong oras ay pumapanik nito sa kanilang silid para paalalahanan siya ng oras, ngunit wala ito. Nung matapos na si Blake maligo ay nagbihis na rin siya. Nakahanda na rin yun kaya hindi na siya nahirapan pa. Ganun palagi si Aliana tuwing bago siya pumasok sa trabaho niya. Kahit busy na rin ito sa negosyo, na tinatayo nito hindi nito nakakalimutang asikasuhin siya. Ngunit sa araw na ito'y walang balak si Blake na pumasok sa kanilang kumpanya. Kahit sinuot na niyang hinandang damit ito sa kanya. Pagkatapos ay bumaba na si Blake. Dederecho na sana siya sa labas ngunit napansin niyang wala rin sa sala si Aliana. Pumunta siya sa kusina at nakitang pagkain nakahanda sa lamesa. Napabuga siya ng hangin nung makitang pagkain na sigurado siyang hinanda ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang gana kaya ininom na lang niya ang kapeng malamig na. Paalis na siya na noong mapansin naman niyang isang brown envelope na nakapatong din sa lamesa. Nangunot ang kanyang noong mabasang nakasulat doon. Sorry, ani ni Blake. Bumuntong hininga siya at naupo sa upuan. Binuksan niyang envelope at nilabas ang dokumentong nasa loob. Una niyang nakitang isang sulat mula kay Aliana. Hindi niya yun binasa at agad na nilipat sa ibang mga papel. It's true. Napapikit ng mariin si Blake. Hawak-hawak niya ang DNA test result at larawan ng kanyang anak. Unti-unti na nangilid ang mga luha niya habang pinagmamasdan yon. They kept you away from me. Hindi na ako papayag na malayo ka pa sa akin ulit. Muling binalik ni Blake ang mga papel sa envelope at nagpunta sa kwarto. Ipinasok niya yon sa maleta nang hindi malang binabasang sulat ni Aliana. 2 months later. Aliana, kumain na tayo! Tawag ni Mirna sa alaga. Kanina pa kasi ito sa taniman at hindi pa ito maalis doon. Sinabihan na niyang wag na itong tumulong sa mga nagtatanim ngunit hindi naman nakikinig. Sandali lang, Nay, matatapos na po ako, tugon ni Aliana. Pinunasan niya ang pawis at mukhang nagtanim. 2 buwan nang nakalipas mula nung nalaman niyang totoo tungkol sa anak ng kanyang asawa. 2 buwan na rin hindi nakikita ni Aliana si Blake. Ang huli niyang balita ay lumipad ito papuntang Italy. Ni hindi man lang ito nagpaalam kay Aliana, ngunit hindi na yun inisip pa ng dalaga. Ang importante sa kanya ngayon ay masaya ang kanyang asawa, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay umaasa siyang babalik ito. Kaya kahit nawala ito ay pinagpatuloy niyang negosyong inumpisahan ito para sa kanya. Darating nga rin palang papat mama mo, dito sila maghahapunan para tingnan ang negosyo mo. Napatigil sa pagsundot ng lupa si Aliana. Tumingin siya kay Mirna. Talaga po, wala siyang sinabi. Kanina pa nga raw tumatawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Kaya tumawag na sa mansyon. Napangiwi si Aliana. Salamat, Nay. Nakangiting sabi ni Aliana. Napabuga ng hangin si Mirna. Alam niya na kahit nakangiti sa kanyang alaga ay hindi ito masaya. Kitang-kita sa mga mata nitong lungkot. Makakapaghanda na nga ng tanghalian? Pagkatapos ni Aliana magtanim ay nagpahinga siya saglit. Pakiramdam niya ay nasunog ang kanyang balat dahil sa araw. Ngunit hindi niya yun ininda dahil sanay na siya doon. Medyo nanibago lang siya dahil ngayon lang niya ulit ginawa yun. Maliligo muna ako, Nay, paalam ni Aliana kay Mirna. Sige anak, bilisan mo na ha, para kumain na tayo. Ako'y nagugutom na. Napangiti si Aliana. Opo, dali-dali na siyang pumasok sa mansyon at pumanhik sa kanyang silid. Pagkasara niya ng pinto ay agad na nangilid ang mga luha niya at nakaramdam ng kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Kanina pa niya pinipigilan ang sariling huwag umiyak. Muli niya kasing naalala si Blake ni hindi man lang tumatawag sa kanyang binata o nagbibigay na kahit na anong mensahe. Nahihiya naman siyang tawagan si Kendra dahil pakiramdam niya lalo siyang naliliit sa sarili. Ilang linggo na siyang naghihintay sa tawag ng asawa. Sa tuwing may dumadating na kotse umaasa siyang ito ang bababa at susunduin na siya. Ngunit palagi lang siya nabibigo dahil walang Blake na dumadating. Kahit kapag siya'y umuwi sa kanila ay wala rin ito. Kung anong itsura ng bahay nila noong umalis siya ay ganun pa rin. Nasira na nga lang ang pagkaing hinanda niya noong umaga dahil hindi pala nito yun ginalaw. Umaasa pa rin si Aliana na kahit alam niyang talong-talo na siya. Dahil kahit papano'y nararamdaman niyang minahal siya ni Blake. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan siya maghihintay at aasa sa pagbabalik nito. Durog na siya.
At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento. At sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.